Ang sarap at kasiyahang hatid ng mga pagkain ay hindi maitatanggi. Ngunit sa likod ng masasarap na lasa at kaligayahan na dulot ng iba't ibang putahe ay may mga pagkain ding magiging sanhi ng hindi inaasahang kapahamakan. Sa bawat handa sa pagkainan, may mga lihim na panganib na maaaring nagtatago sa simpleng itsura o ganda ng presentasyon nito. Handa ka na bang alamin ang ilan sa mga lihim na ito? Ang kwentong ito ay nangyari taong 1988. Ako si Guido, isang binata noon na edad 25, nakatira sa isang liblib na baryo sa Davao. Ang baryong ito ay nakatago sa paanan ng kabundukan. Maraming magagandang tanawin, malalago at maberde ang mga puno. Ang agos ng malinis na ilog ay tila isang himig na nakakapagparelax sa pag-iisip ng bawat nilalang na naninirahan dito. Ang mga bahay noon ay pawang yari sa mga likas na materyales na naglalarawan ng isang payak at mapayapang uri ng pamumuhay. Tulad ng sawali, kawayan at kugon. Mahilig ang mga tao rito na mag-alaga ng iba't ibang klase ng hayop, tulad ng manok, baboy, kambing at tupa. At sa liblib na nayong ito ay mayroong pagkakaisa at espiritu ng bayanihan na lumilitaw sa mga oras ng pangangailangan. At isa na nga rito ay ang libreng pagsisilbi sa mga handaan, sa kaarawan, sa lamay, sa kasalan at iba pa. Ang kwentong ibabahagi ko, Kuya Chris, ay tungkol dito. Hinding-hindi ko makakalimutan ng araw na iyon dahil ito ang nagpabago sa pagsasamahan namin noon sa maliit naming baryo. Ikakasal noon ang isa sa kabarkada ko, si Miguel. Ang mapapangasawa niya ay mula sa ibang lugar na si Donna Tubong Kapis. Alam niyo po ba na hindi naman sa hindi namin gusto si Donna kay Miguel. Pero iba po kasi ang pakiramdam namin sa babae. Mula po kasi nang maging magkasintahan sila ay hindi na po madalas na makihalubilo ang kaibigan namin, lalo na sa aming mga kabarkada niya. Umiiwas na ito sa umpukan ng mga kalalakihan, sa inuman at maging sa basketball. Bagamat tila nagkaroon na ng distansya ang pagkakaibigan namin sa hindi malamang dahilan, ay hindi pa rin kami nagdamot kay Miguel. Ibinigay pa rin namin ang aming mga sarili para mapaglingkuran sila, tulad ng nakasanayan ng mga taga-baryo, ang magbayanihan. At ako ang punong abala sa pag-aayos ng bulwagan, kasama ang ilang mga kabataan. Iniayos namin ang puting lona at sa magarang silong na ito magaganap ang hindi malilimutang pag-iisang dibdib ni na Miguel at Donna. Naglagay ako ng mga bulaklak na nakasabit sa mga poste at may mga kandilang iba't iba ang hugis at kulay. Tumulong rin ako sa pag-aayos ng entablado. Pinuno namin ito ng sigla at kulay sa pamamagitan ng mga palamuting kaaya-aya sa paningin. Mga telang makukulay na naglalarawan ng kasiyahan mula sa puso ng dalawang nagmamahalan. Handa na rin ang mga baboy na kakatayin, mga manok, bibe at gulay na ilan ay bigay ng mga nagtutulungang mga magkakapitbahay. Sa may bandang likuran ng bahay ay naroon naman ang mga kalalakihan na naghahanda na ng mga malalaking kawa na pagpapakuluan ng tubig. At ang ilang mga kababaihan naman ay abala na sa paghihiwa
at paggagayat ng mga gulay. Masaya silang nakaumpok at nagpapalitan ng mga kwentong kinaaaliwan ng isa't isa. Nang matapos ako sa aking gawain, ay dumiretso ako sa kanila para makitulong din. At ang naabutan ko ngang naging usapan nila ay ang matandang si Tata Selo. Isang kilalang tagaluto sa aming lugar at isa sa pinakapaboritong personalidad sa bawat handaan. Matanda na siya ngunit puno pa rin ng sigla at talino pagdating sa kusina. Ang kanyang malamagic na galing sa pagluluto ay tila bumabalot sa pagkainan na nagbibigay ng buhay at kulay sa bawat pagtitipon. Kahit ang pinakasimpleng sangkap ay nagiging masarap at makulay sa kanyang mga kamay. Si Tata Selo ay hindi lamang tagaluto, kundi isa ring alamat sa aming bayan. Kaya marami ang nananabik na muling matikman ang masarap nitong luto sa handaan dito sa Davao. Ilang sandali ang lumipas ay dumating nga si Tata Selo. Binati agad ito ng mga tao at isang ngiti ang isinukli ng matanda. Tinanong niya sila kung handa na ba lahat ng mga karne at sangkap. Ipinakita sa kanya ang ilang mga natapos ng igayak. Ipinapasok na niya ito sa kusina kasunod siya. At sa pagpasok niya sa kusina ay tila nagkaroon ng mahiwagang transformasyon sa lugar. Ang dating tahimik at simpleng espasyo ay biglang naging sentro ng kakaibang enerhiya at galak. Nagsimula na siya at kasabay ng kanyang mga hakbang ay ang musikang likha ng mga kutsilyo na nagtatagisan sa mga taba ng karne at mga gulay na kanyang hinahati. Ang amoy ng mga sangkap na inilalagay sa bawat putahe ay bumalot sa buong silid na nagbigay ng kakaibang aroma na parang kay sarap langhapin. Nakiusyoso ako nang dumating ang mga bisita mula sa angkan ni Donna at mga kakilala. Nakita kong sinalubong agad sila ng mga ikakasal at nagpakilala sila sa isa't isa. Isang masayang hiyawan ang bumungad sa kanila. Sila ay nagalak nang makita ang mga kaibigang matagal na niyang hindi nakikita. May mga yakap at halakhak na nagpalibot sa tahanan. Ang paligid ay napuno ng masasayang kwento at tawanan. Nagpapahiwatig ng sobrang kasiyahan at pagmamahal sa araw na yon. Kahit abala sa pagtanggap ng mga bisita, hindi nawawala sa isip ni Donna ang kahalagahan ng bawat sandali. Ang tamis ng bawat ngiti at ang halaga ng bawat yakap. Patunay na ang kasal ay isa sa pinakamahalagang yugto ng buhay. Hanggang sa may pumaradang itim na sasakyan sa tapat. Humaba ang leeg ko sa kakatingin kasi nung panahong iyon ay talaga namang mayayaman lang ang kayang magdala at magmaneho ng mga sasakyan. Isang babaeng siguro ay nasa edad na 50 ang bumaba sa sasakyan. Napakalalim agad ng tingin ko sa kanyang pagkatao. Dahil nakita ko kung paano niya titigan at paikutin ang paningin sa lugar namin. Marami itong bitbit o pasalubong sa mga ikakasal. Halatang mayaman ito. Ipinakilala ito ni Donna bilang kanyang tiya. Samantala ay lumipat na ako sa kusina para kahit papano'y makatulong sa matandang si Tata Selo, maski sa paghahalo-halo lang sa mga putahing nakasalang na sa malaking kawa. 5 tao ang nasa kusina. Maliban pa ang iba na nasa labas na nahati sa iba't ibang klase ng trabaho at paghahanda para sa kasalang iyon. Hindi pa man umiinit ang katawan ko sa tabi ng mga nagbabagang panggatong, ay may pumasok sa kusina
Siya yung babaeng nagmamay-ari ng kotse. "Magandang gabi. Kamusta kayo?" Bati niya at nagpakilala siya bilang si Marta. Nagmamay-ari daw siya ng isang sikat na restaurant sa kanilang lugar. "Gusto ko sanang tumulong. Tsaka pwede ko bang tikman ng mga niluluto nyo? Sigurado ba kayong masasarap yan? Ayaw kong mapahiya ang pamangkin ko ha." Otomatikong napatingin ako kay Tata Selo. Nakasimangot ito dahil sa inasal ng babae. Nakita ko ang bahid ng labis na pagkainis ng banggitin ng babae na nais nitong magluto maski isang putahe lang. Bilang regalo daw sa mag-asawa at para makatikim naman daw kami ng pang-restaurant na luto. Nag-alala ako dahil hindi sanay ang matanda na mayroong nakikialam sa kusina nito. At ang pagpunta ng babae roon ay tila pakiramdam ko'y nag-aaya ng isang tunggalian at panghahamon kung alin o sino ang mas nakahihigit sa husay ng pagluluto. Nasabi ko ito dahil maski naman hindi tinatanong ay halos bumula na ang bibig ni Aling Marta sa pagkukwento na siya ang pinakamasarap na magluto sa kanilang pamilya at sa kanilang lugar. Agad nitong hinawakan ng ilang piraso ng sariwang karne at inilapit ito sa puno ng kanyang ilong. Nakapikit pa nitong inamoy ang karne na parang bangong-bangus sa amoy nito. Agad kaming nagtinginan ng aking mga kasama. Ayos to ah. Sariwang-sariwa. Nilapitan niya ang ilang karne na nakalapag sa mesa at tinapik-tapik pa ang mga ito. Kung hindi lang kabastusan ay ako na sana ang papansin sa maling ginagawa nito. Naniniwala kasi kami na ang pagtapik-tapik sa mga karne ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan ng mga kakain dito. Mawalang galang na ho. Nakakahiya naman po sa inyo. Marurumihan lang po kayo rito sa kusina. Kami na ho ang bahala sa mga pagkain. Subalit hindi nakinig ang babae kay Tata Selo. Kumuha pa ito ng sandok at tinikman ang nakasalang na dinuguan. Halos masuka ako dahil alam kong kakasalang pa lang ito ni Tata Selo at hindi pa luto ang dugong inilagay dito. Ang sabi ng babae, dagdagan daw namin ng paminta at malansa. Nakahinga lamang kami ng maluwag nang tawagin ito ni Donna at sinabing nakahanda na ang mesa para sa kanila. Sige, babalik na lang ako mamaya para magluto. Ang kakaibang ikinikilos ng babae ay nagpaalerto sa aming lahat na naroon sa kusina. Agad naming dinampot ang sandok na ginamit nito at hinugasan. Maging ang mga karneng hinawakan nito ay aming muling inilublob sa batya ng tubig na mayroong asin. Nag-iba rin ang mood ni Tata Selo. Ang dating masigla nitong pagluluto ay napalitan ng pagkainis at pagkadismaya sa bisitang iyon. "Sandali lang ha. Uuwi na muna ako para kumuha ng ibang sangkap na gagamitin dito." Nagkatinginan kaming mga naroroon. Si Tata Selo ay hindi lamang kilala sa pagiging mahusay na tagaluto. Batid din naming may kakayahan itong gamitin ang kaalaman niya sa kusina at sa mga niluluto nito na mansilo ng mga nagbabalat kayong nilalang ng dilim. Dahil doon ay medyo kinabahan ako. Dahil nung huling ginawa ito ni Tata Selo ay nasaksihan naming mga taga-baryo ang taong dayo na ipakita ang anyong aswang nito nang makakain ng espesyal na putahing inihanda ng matanda. Kung ang ibang mga tao ay sa ritual idinadaan ng pakikipaglaban sa mga aswang o sa mga anting-anting,
Si Tata Selo naman ay sa pagkain. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa yon. Ngunit dahil sa kakaibang pamamaraan niyang iyon, ay nagiging kampante kaming hindi kami magagawang linlangin ng mga nilalang na may masasamang balak sa aming nayon. Ilang sandali pa'y bumalik na si Marta sa kusina. Wala kaming magawa. Hindi namin siya napigilan na gumawa sa kusina. Lalo na at itong si Donna ang nakiusap na hayaan na lang daw tumulong ang kanyang tiyahin sa pagluluto. Mapilit daw kasi ito at gusto nitong ipatikim sa lahat ang pinakamasarap nitong putahe na siyang nagpasikat sa kanyang restaurant. Pinili niya ang mga mahuhusay na sangkap at nag-utos sa amin ng ilan pa niyang kailangan. Maya-maya pa ay dumating na si Tata Selo. Bitbit ang isang supot ng mga sekreto nitong mga sangkap. Agad niyang nakita na hawak na ni Marta ang kanyang sandok. Ngunit tahimik lang si Tata Selo. Kumuha na lamang ito ng ibang magagamit at nagsimula na ring magluto. Alam nyo, maswerte kayo dahil makakatikim kayo ng mga lutong pangmayaman. Pagmamayabang na sabi ni Marta. Agad akong tumikhim at sinabing masarap magluto si Tata Selo at sikat na sikat ito sa aming lugar. Pero tiningnan lang ito ni Marta at lumabi pa ito. Talaga? Sa pagkakaalam ko kasi, mga ordinaryong putahe lang naman ang kaya niyang lutuin. At sinabi pa nitong hindi raw masarap ang dinuguan dahil malansa at matabang. Lumakas ang naging paghalo ni Tata Selo sa adobong kanyang niluluto. Halatang hindi na ito natutuwa sa presensya ng babae. Agad siyang nagdikdik ng maraming bawang. Teka tata, ang dami namang bawang niyan. Aanghang ang adobo mo. Mayabang na wika ni Marta. Huwag ho kayong mag-alala. Pampasarap po ang bawang, tsaka pangtaboy sa aswang kung sakaling mayroon man. Naku Tata Selo, kung ako po yung tinutukoy mong aswang, nagkakamali ho kayo. Okay lang maski gawin yung adobong bawang yung niluluto nyo. Wala akong pakialam. Palihim din akong natawa dahil pakiramdam ko ay tila nagkaroon ng katapatang matandang si Tata Selo. Uminit ang paligid. Mas lalong sumimangot ang matandang kusinero dahil hindi umubra ang bawang sa kanyang itinuturing na katunggali. Mas lalong nakaramdam ako ng pananabik sa mga nalalabing oras ng paghahanda dahil alam ko walang magpapatalo sa kanila. Kung hindi nga masama na sabihin kong bagay sila ay tutuksuin ko silang dalawa kasi parehas naman pala silang single. Matandang dalaga si Marta at biyudo naman si Tata Selo. Napansin kong napadami ang ginayat na luya ng matandang lalaki at sadyang inilapit ito sa taong kanyang kinaiinisan. Alam ko ang taktikang yon dahil nagamit na niya ito minsan. Ayaw ng aswang sa ginayat na luya. Sa kanilang pang-amoy ay napakatapang nito at masangsang. Hindi nila matitiis ang amoy nito. Nais kong matawa dahil sa paningin ko ay nagiging katawa-tawa na ang pagka-obses ni Tata Selo sa kakaisip kung paano niya mapapatunayan na isang ang aswang itong si Aling Marta. Ngunit alam ko na ang sagot sa tanong niyang yon ay walang aswang sa mga taong kasama namin sa kusina. Hindi lang ito matanggap ni Tata Selo. Lumabas ako saglit para manigarilyo. Mabilis ang ginawa kong paghit-hit buga dahil nais ko ring makabalik agad sa kusina.
Ngunit bigla akong natigilan nang lumabas sa bahay ang kaibigan kong si Miguel. Nakatakip ang ilong nito ng isang panyo. Tinanong ko siya kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Pero ang wika lamang niya'y naaamoy niya ang bawang at luya na iginigisa. May alerhiya daw siya rito. Hatching ng hatching si Miguel at animoy nahihirapan itong huminga. Alam kong masama ang magbintang sa mga oras na yon. Pero sa haba ng pagkakatitig ko kay Miguel ay para akong namalikmata nang mapansing tila nag-iba ang kanyang anyo. Naging mabilis ang pag-transform nito. Hindi ko nga alam kung totoo ang nakita kong humaba ang kanyang kuko. Pero sa sunod na sulyap ko'y normal naman ang lahat. Lumalalim na ang gabi. Ang buwan ay unti-unti nang binabalot ng ulap. Dumilim ang paligid. Agad akong nagpunta kay Tata Selo at palihim kong isinalaysay ang aking mga nakita. Ang sabi niya sa akin ay maaaring nahawaan lamang si Miguel dahil simulat sa pulay wala namang aswang sa pamilya nila. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Nawala na ang atensyon ni Tata Selo sa matandang kinaiinisan nito. Agad itong nagseryoso at inihanda na ang kanyang mahiwagang lutuan. Ang kawali na may nakadikit na tingga. Hindi ko po alam kung para saan yun. Pero sa maikli niyang pagpapaliwanag, ay kaya raw nitong isumpa ang aswang na makakakain ng pagkaing niluto mula dito. Agad ay ipinakatay na ng matandang kusinero ang mga manok na sasabawan. Tinola ang agad kong naisip na lulutuin niya. Aalis na sana ako para matulog nang mapansin kong pasimpleng idinikit pa ni Tata Selo ang hawak nitong suka sa babae. Ang suka ay isa pang sangkap na pinaniniwala ang makakapagpakita ng tunay na anyo ng aswang kapag ito ay ididikit sa kanila. Ngunit hindi rin naman nagbago ni katiting o hibla ng buhok nito. Si Tata Selo ay ayaw talagang lubayan si Marta. Kinabukasan ay dumiretso na kami sa maliit na kapilya upang doon ganapin ang seremonya ng kasal. Makikita sa mata ng dalawa ang nag-uumapaw na kaligayahan dahil sa naganap na nga ang kanilang pag-iisang dibdib. At matapos ang kasiyahang yon, kami ay nagtuloy na sa reception. Naabutan naming nakahanda na sa lamesa ang lahat. Maayos na nakapresenta sa ibabaw ng napapalamuti ang lamesa ang iba't ibang putahe ng mga pagkain. Nakakatakam at nakakagutom ang itsura ng mga ito. Mukhang lahat ay masarap. Ngunit may isang putahe ang kinasabikan kong matikman. Ito ay ang espesyal na putahe ni Ma'am Marta. Kakaiba kasi iyon sa aming paningin dahil sa tagal na nga ng pagsiserbisyo ni Tata Selo sa aming mga kabarangay ay kabisado na namin ang itsura ng kanyang mga putahe. Umupo na ang bagong kasal. Gayon din ang mga magulang nila, mga abay at ilang bisita sa mga espesyal na mesa. Ang aming mga kababaryo ay nakapila na rin para naman sa mga nakabalot na pagkain. Dinig kong hinihiling ng marami na matikman ang putahing yon. Biro pa nga ng ilan ay nais raw nilang makatikim ng pagkaing pangmayaman. Hinanap ko naman si Tata Selo dahil alam kong maaari itong magdamdam kung sakali mang marinig niya ang mga komentong ito. Nagugutom na ako ng oras na yon. Kaya kasabay ng tugtuging pumapailan lang sa ere ay una kong tinikman ang kakaibang putahe na yon. Napakasarap nga. Nakailang ulit pa nga ako ng kuha dahil talagang masarap. Parang nakakaadik at hinahanap-hanap ng dila ko ang kakaibang lasa na yon.
Napansin kong ganoon din ang naging reaksyon ng ibang tao sa paligid ko. Masayang masaya sila sa kanilang kinakain. Sinubukan kong tikman ang luto ni Tata Selo. Masarap din, pero mayroon siyang ilang putahe na walang lasa. Sinubukan ko ulit na tikman ng mga ito pero wala talagang lasa. Hindi kaya nakalimutan ng matandang maglagay ng asin sa pagkain kanyang niluto. At kung ano ang naging reaksyon ko, gayon din ang naging reaksyon ng ibang tao. Itinatabi nila sa kanilang plato ang ilang piraso ng karne. Ako man ay itinabi iyon at hindi na itinuloy na kainin. Ngunit kabaligtaran naman ang naging pagtanggap ng ilan sa mga bisita ni Donna sa nilutong putahe ng aming tanyag na kusinero. Tila ba sarap na sarap ang mga ito. Hindi tulad namin na nakatabi na sa aming plato ang mga karne. Nahiwagaan ako sa magkaiba naming reaksyon sa mga putaheng nakahanda. Nawala bigla sa isip ko ang tungkol sa sinabawang mangkok na huling niluto ni Tata Selo. Nakita kong lumabas ang matanda mula sa kusina at kasunod nun ang bitbit ng mga serbidora na sinabawan. Nakalagay ito sa isang lalagyang kaserola na gawa sa putik. Naglagay sila sa mga tasa at inilagay sa gitna ng bawat mesa ang sabaw nun. Hindi na ako magtataka kung wala rin itong lasa. Ngunit sa unang tikim ko ay nalasahan ko na agad na ito nga'y kakaiba. Sobrang sarap, sobrang malasa. Nakabawi si Tata Selo sa luto niyang yon. At dito lang kami nagtagpo at nagkapareha ng reaksyon ng mga dayo. Gustong gusto nila ang sabaw ng manok na yon. Matagumpay na natapos ang kasal. Nabusog ang lahat sa kainan. Hinanap ko agad si Tata Selo at agad kong tinanong sa kanya kung bakit matabang ang ilan sa putahe nito. Sinadya ko iyon para makakain ng gusto ang mga aswang. Agad kumunot ang aking noo sa kanyang sinabi. Bigla akong napamasid sa paligid. Tingnan mo sila. Sarap na sarap sa luto ko. Alam mo bang may mahika ang putahe kong yan? Ayon kay Tata Selo, ang mga aswang ay hindi kayang masabi ang pagkakaiba ng maalat sa matabang. Dahil hindi naman sila gumagamit ng kinatatakutang asin. Basta karne, luto man o hindi, ay masarap para sa kanila. Sa amoy ng karne talaga sila natatakam. Maya-maya'y lumapit si Marta sa amin at nakipagkamay kay Tata Selo. Binabati kita, Selo. Totoo nga ang balita. Masarap ka pala talagang magluto. Isang ngisi ang isinukli ng matanda. Tapos na ang kasal. Nagsiuwian na rin ang ibang bisita at tanging naiwan ay ang ilang kamag-anak ni Donna. Kasama na rito si Marta. Pinaghanda ako ni Tata Selo dahil sa gabian niya ay makikita na namin ang sumpa na inilagay niya sa inilutong pagkain. At dumating na nga ang gabi. Ang kaninang bahay na puno ng kasiyahan at ingay ay biglang tumahimik. Nanayo ang balahibo ko sa katahimikang iyon lalo't nararamdaman ko na may kakaibang enerhiya sa paligid. Sa gitna ng gabi, habang kami nagkukubli sa hindi kalayuan, ay narinig namin ang kakaibang mga ungol at nakakatakot na mga tunog na nagmumula sa loob ng kanilang pamamahay. Hindi ko alam kung ano yun o kung ano na ang nangyayari sa loob. Hanggang sa may narinig kaming isang malakas na hiyaw. Bumukas ang pinto at nakita naming tumatakbo si Donna palabas ng kanilang bahay. Takot na takot ito at nadapa sa kanyang pagtakbo. Nakasunod sa kanya si Miguel na ang mukha'y maputla at may hindi ka nais-nais na ngiti.
Nakasunod din si Marta na kakaiba rin ang itsura. Tulad ni Miguel ay namumutla din ito at maitim ang paligid ng kanilang mga mata. Labis kong ikinagulat na biglang humaba ang kanilang mga kuko at handa na nilang saktan si Donna. Lumabas si Tata Celo sa aming pinagtataguan at agad ay inilabas nito ang krus at asin sa kanyang bulsa bilang umano'y pangontra. Nilapitan niya si Miguel at sa isang kisap mata ay nagbalik ito sa normal, gayon din si Marta na tila walang nangyari. Agad ay dinaluhan ni Tata Celo si Donna at inalalayang makapasok sa loob ng kanilang tahanan. May ibinulong ang matanda sa babae at agad itong kumalma. "Huwag ka na munang umuwi, iho. Doon na muna tayo sa bahay at antayin din nating umepekto ang pagkain mo ng niluto ko." Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya doon, pero kinabahan ako. Ngunit nasa tarangkahan pa lang ako ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Bumaligtad ang aking sikmura. Hindi ko na napigilang magsuka ng magsuka. Sabi ng matanda ay hayaan ko lang daw para mailabas ko lahat ng aking mga kinain. Hanggang sa huling suka ko ay may nakita akong isang maliit na sisiw na lumabas mula sa aking bibig. Agad itong pinagpapalo ni Tata Celo hanggang sa madurog. Napayakap ako ng mahigpit sa matanda dahil naging utang ko sa kanya ang aking buhay. Sa pamamagitan ng kanyang mga pagkain ay nakontra ang ginawang panghahawa ni Marta sa akin. Opo, aswang si Marta. Bagamat nagawa nitong magkunwari na hindi siya apektado sa amoy ng mga pangontra, ay hindi naman niya kinayang labanan ng pangontrang naipasok sa kanyang katawan. Dahilan upang mailantad din niya ang totoo niyang anyo kasama ng mga kamag-anak niyang kanyang hinawaan. Tinanong ko si Tata Celo kung ano ang mangyayari kay Miguel. Ang sabi niya, tulad ko ay malaya na rin ang aking kaibigan at ilan sa aking mga kababaryo. Ang kailangan na lang naming hanapin para magamot ay yung mga nagsiuwi ng pagkain at hindi natikman ang huling putahing inilabas ng mga serbidora, ang sinabawang manok. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at sa pagbabasa nito. Ako po si Guido, ang inyong kaistorya. Magandang araw po, Kuya Chris. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Arman. Mula sa probinsya ng Nueva Ecija. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang karanasan ko tungkol sa kulam. Sa totoo lang, noon ay hindi talaga ako naniniwala sa may mga taong may kakayahang makapanakit ng iba gamit ang isang itim na kapangyarihan. Naniniwala po ako sa demonyo pero hindi sa mga taong nagiging kasangkapan niya para makapanakit. Para sa akin, ang aswang, barang, engkanto at kulam ay mga kathang-isip lamang. Pero dumating sa punto na ang buhay ko na mismo pala yung makakaranas at magiging biktima ng kulam. Isang simpleng mekaniko lamang ako dito sa aming bayan sa Gapan. Akala ko maayos at tahimik lang ang buhay ko kasama ang aking asawang si Linda. Sa bawat araw na umuuwi ako galing trabaho ay masaya kaming nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay, mga plano para sa bahay. Sa kinabukasan at sa mga pangarap namin sa buhay bilang mag-asawa. Halos 3 taon pa lang kasi kaming nagsasama noon at pinakamadalas na pag-usapan talaga namin ay ang
pagkakaroon ng anak. Gustong gusto ko na pong magkaanak ng mga panahong iyon, pero hindi kami nakakabuo. Hindi ko alam kung bakit. Malusog naman ako at gayon din ang aking asawa. Pero kalaunan, natanggap ko na kailangang mayroon kaming pasensya sa paghihintay ng tamang oras at kung kailan ipagkakaloob sa amin yung blessing. Palaging sinasabi ni Linda na in God's perfect timing daw. Huwag akong magmadali dahil mga bata pa naman kami. Akala ko ay mayroong solidong pundasyon ng aming pagmamahalan na walang sino man o anuman ang makakayanig. Pero hindi ko alam na may mga bagay pala akong hindi nakikita, mga bagay na unti-unting sumisira sa relasyon namin nang hindi ko namamalayan. Si Linda ay isang simpleng babae lang. Maamo ang muka at maingat kumilos. Maasikaso at taong bahay lang. Hindi siya mahilig makichismis tulad ng iba naming kapitbahay. Siya talaga yung uri ng asawang inakala kong perfect partner. Akala ko swerte ako. Pero hindi ko alam na darating pala sa punto na matutuklasan kong may itinatago pala siyang galit sa puso. Taong 1997, nang magkakilala kami ni Linda sa isang kasalan ng kaibigan ko. Isa siya sa mga abay nun. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapansin ang kanyang kagandahan. Iba kasi yung dating niya. Maputi siya, matangkad at napakaganda. Pagkatapos ay tahimik lang siya at parang may pagkamisteryosa. Ganun yung mga tipo ko, kaya naisip ko noon na siya na ang babaeng para sa akin. Inalam ko ang lahat ng tungkol sa kanya pagkatapos nun. At pagkatapos ay nagpatulong ako sa aking kabarkada na magkaroon kami ng chance para magkakilala. At doon na nga nagsimula ang lahat. Mabilis lang ang aming naging pagliligawan hanggang sa sinagot na nga niya ako at siya'y aking pinakasalan. Ang kasal namin ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Akala ko noon nahanap ko na ang babaeng magpapasaya sa akin habang buhay. Sa unang taon ng aming pagsasama, puno kami ng pangarap at plano. Naniwala akong sapat na ang pagmamahalan namin para mapanatiling matibay ang aming pagsasama. Pero sinubok ang aming pagsasama nang makilala ko si Marie. Sa 3 taon pa lang ng aming pagsasama ay nagkasala na ako sa aking asawa. Naging karelasyon ko si Marie. Alam kong mali pero hindi ko mapigilan. Nagsimula ang lahat nung nagkaroon ako ng problema sa trabaho. Stress, pagod at ang bigat ng mga responsibilidad. Kapag umuuwi ako, naroon si Linda. Masaya naman siya kasama. Palagi niyang pinapagaan ang lahat ng aking mga problema pero pakiramdam ko noon ay parating may kulang. Dumating sa punto na parang bigla akong nanlamig sa kanya. Hanggang sa hinanap ko ang aliw sa ibang bagay, sa ibang tao. Sa mga panahong yan, dun ko nakilala si Marie. Isa siya sa madalas na customer namin. Kung hindi magpapakarwash, magpapaayos ng kanyang sasakyan. Nung una ay hindi ko maintindihan kung bakit palagi siyang may pinapacheck sa akin maski wala namang sira yung sasakyan niya. Marami siyang alibay hanggang sa napansin ko na parang may iba na. Nasabi ng aking kasamahan na gusto daw ako ng kliyente namin. Hindi ko yun pinapansin noon kasi ayaw ko ngang magkasala sa asawa ko. Kahit may kunting panlalamig na akong nararamdaman ay siya pa rin naman ang pinipili ko at lumalaban ako sa tukso.
Pero minsan na inaya ako sa inuman ng katrabaho ko. Siya daw yung sasagot sa alak. Pero pagdating namin doon, nakita ko si Marie. Siya yung gumawa ng paraan para magkalapit kami. Kasi nung maihatid ako nung katrabaho ko, nakakailang shot pa lang siya ay iniwan na niya kami. Doon ko napagtanto na planado ang pagkikita naming iyon. Matapos ang inuman, ang lahat ng pagtitimpi at pag-iwas ko sa kasalanan ay nawalan ng saysay. Hindi ko namalaya na napunta na kami sa isang lugar kung saan hindi na dapat kami nagpunta. Hindi ko na iyon pinag-isipan. Hindi ko na tinimbang kung tama o mali yung gagawin namin. Nadarang ako sa init ng pagkakataon at bago ko pa napigilan na magkasala sa asawa ko'y natagpuan ko ang sarili sa isang motel kasama si Marie. Pagkatapos ng gabing iyon ay kinain ako ng konsensya. Hindi ako makapaniwala na nagawa ko sa asawa ko yun. Pero pagkaraan ng ilang araw ay parang wala lang. Parang walang nangyari. At dahil doon ay hindi nagtapos sa isang gabi ang naging ugnayan namin ni Marie. Naulit yun ng hindi lang isang beses, kundi marami. Hanggang sa naramdaman kong parang may nagbago sa bahay at sa pakikitungo sa akin ni Linda. Nalaman niya ang ginawa kong kataksilan sa pamamagitan ng mga simpleng palatandaan na hindi ko napansin nung una. Ang una ay ang pagbabago sa aking ugali. Naging mas malayo ako sa kanya. Parang laging may iniisip. Pagkatapos ay wala akong ganang makipag-usap sa kanya. Kapag may tinatanong siya'y puro mabilis at tipid na sagot lang ang ibinibigay ko. Palaging pagod, palagi akong matamlay at parang walang gana. Madalas din na kapag tinitingnan niya ako ay hindi ko magawang tingnan siya sa mata. Hanggang sa isang araw ay napansin niya ang amoy na pabango sa aking damit. Isang pabangong bago sa kanyang pang-amoy. Doon nagsimula yung pagtatanong niya na may halong duda. Siyempre todo tanggi ako. Pero mabibilis ang mga tsismosa sa baryo namin. Hindi siya sanay makichismis pero nakarating pa rin sa kanya na may nakakita nga sa amin ni Marie na kakilala. Ngunit ang pinakamalinaw na ebidensya para kay Linda ay nang makita niya ang isang mensahe sa cellphone ko mula kay Marie. Hindi ko agad napansin na iniwan ko pala ang cellphone ko sa mesa at nagkataon namang napadaan si Linda sa harap nito. Nang tumunog ang cellphone, binuksan niya ang message. Doon nabuo ang hinala niya. Sigurado na siyang hindi na lang simpleng suspetsa ang lahat. At ang pinakamasakit, hindi ko na yun maitanggi sa kanya. Nang matuklasan niya ang tungkol sa pambababae ko, ay nagkaroon kami ni Linda ng matinding away. Galit na galit siya at hindi siya nakikinig sa mga palusot ko. Maging sa anumang paliwanag ko ay hindi siya nakikinig. Mas lalo siyang nagagalit kapag nagsasalita ako. Nagsisisigaw siya at panay ang tanong kung paano ko nagawa ang bagay na iyon. Pero ayaw naman niya ng sagot. Wala nang halaga sa kanya ang paliwanag ko. Nang araw ding iyon ay kinuha niya ang kanyang mga gamit. Lumayas siya sa bahay. Umuwi siya sa kanyang pamilya. Habang pinapanood ko siyang lumalayo, doon ko na-realize na hindi ko pala kaya. Oo't nagkamali ako, pero hindi ko pala kayang mawala siya sa akin. Sa kabila ng lahat ng pagkakasala ko, siya pa rin ang mahal ko. Ilang araw at buwan ang lumipas, hindi ako tumigil. Gumawa ako ng maraming paraan para makausap siya at humingi ng kapatawaran.
Hindi ko na inisip ang aking pride. Lahat ng effort ay ipinakita ko sa kanya at ipinaramdam na handa akong magbago para lang bumalik siya sa akin. Humingi rin ako ng tulong sa mga kaibigan at kapamilya namin upang magsilbing tulay at tagapamagitan. Matagal bago niya ako napatawad. Mahirap ang naging proseso ng pagpapatawad pero kalaunan ay nagwagi ako. Nagbunga lahat ng pagsusumikap ko na buuin ulit ang tiwalang nasira. Unti-unti tinanggap niya ang aking pagsisisi. Tinanggap niya ako ulit. Muli kaming nagkabalikan. Pinagsisihan ko ang aking kasalanan at sinigurado kong hinding-hindi na mauulit ang aking pagkakasala. Nang magkabalikan kami ay alam kong hindi magiging madali. Kahit na bumalik siya sa bahay namin, ramdam ko yung distansyang naiwan ng aking pagkakamali. Bawat kilos ko'y sinusukat niya. Bawat salita ko'y tinitimbang niya. Palagi siyang nakamata sa akin at nakabantay. Ultimo cellphone ko kailangan ko pang isurrender sa kanya kapag umuwi ako ng galing trabaho. Hindi ako pwedeng mag-overtime kasi ang dami niyang tanong. Palagi niya akong pinagdududahan at pinagbibintangan. Kapag may nakita lang siyang naburang message sa cellphone ko, iniisip agad niya na may babae na ako ulit. Pero kahit ganoon, iniintindi ko siya dahil alam ko naman na kapag nasira talaga yung tiwala, hindi na talaga madaling maayos. Matagal ko nang tinapos ang naging ugnayan namin ni Marie. At halos araw-araw na din akong nanghihingi ng tawad sa kanya. Nagsikap akong ipakita sa kanya na hindi lang sa salita, pati sa aksyon na seryoso talaga ako sa pagbabagong hinihingi niya. Akala ko'y magiging okay na rin ang lahat. Pero meron pa palang mas matinding pagsubok na darating sa buhay naming mag-asawa. Hindi na ito tungkol sa pagkakasala, kundi tungkol sa aking kalusugan. Isang umaga, nagising na lang ako na parang may kakaiba sa katawan ko. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng sintomas. Pananakit ng katawan, matinding pagod kahit wala namang masyadong ginagawa. Pagkatapos minsan, kapag nagigising ako ay parang mas mabigat kaysa sa dati ang katawan ko. Minsan ay hindi ako makagalaw. Parang naninigas ang aking mga muscles at buto, lalo na sa binti. Nung simula'y akala ko baka dala lang ng pagod sa trabaho o kaya ay stress. Bilang mekaniko, mahirap ang araw-araw na pisikal na gawain. Pero habang tumatagal, naging mas matindi yung mga nararamdaman ko. Ang sakit na una kong inakalang normal lang na pananakit ay unti-unting lumalala. Hanggang sa gabi-gabi na akong binabangungot. Mga panaginip na parang totoong-totoo. Yung tipong bigla na lang mapapasigaw na parang may humihila sa akin papunta sa isang madilim na lugar na may nakakatakot na mga boses. Hanggang sa isang araw, habang nagtatrabaho ako sa shop, bigla na lang akong nawala ng malay. Nang magising ako, naroon na si Linda sa aking tabi at nakita ko sa mukha niya ang labis na pag-aalala. Sinabi niya sa akin na tinawagan daw siya ng mga kasamahan ko at itinakbo ako sa ospital dahil hindi na nila ako magising. Ang sabi lang na sakit ko sa ospital ay hypertension. Pero hindi ako kumbinsido dahil alam ko na hindi lang pagtaas ng BP ang problema ko. May iba akong nararamdamang ibang sintomas na hindi naman dapat maramdaman ng isang may hypertension lang. Sa pagdaan ng mga araw, ay unti-unti akong nakaramdam ng panghihina ng katawan. At pagkatapos ay yung pakiramdam na parang may mabigat na nakadagan sa akin at parang pinipiga
ang lakas ko araw-araw. At dumating na nga sa punto na hindi na ako makakilos ng maayos. Kapag tumatayo ako, nanginginig ang aking mga tuhod at ang aking talampakan ay parang may pabigat. Ilang beses kaming nagpabalik-balik sa doktor, pero wala talaga silang makitang dahilan ng pagbagsak ng aking katawan. Si Linday, bagamat ganoon ang aking kalagayan ng mga panahong yon, ay hindi niya ako iniwan. Hindi rin niya ako pinabayaan. Inalagaan niya ako hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Labis akong nagpapasalamat kasi naging mabuting asawa na ulit siya sa akin sa kabila ng mga nagawa ko sa kanya. Hanggang isang araw ay dumalaw ang dalawa sa matalik kong kaibigan sa shop na sina Mario at Edgar. Pareho silang naging saksi sa mga pinagdadaanan ko. Halatang halata sa kanila ang labis na pag-aalala. Pagpasok pa lang nila sa bahay ay agad nilang napansin ang labis kong panghihina at patuloy na pagpayat. Pare, mukhang hindi lang basta hypertension yan o kung anumang sakit. Iba ang aura mo ngayon parang madilim. Sumang-ayon si Edgar sa sinabing iyon ni Mario at saka nito dinugtungan. Baka naman pare, iba na yan. Alam mo na, baka karma. Ay, wag sasama ang loob mo Pero kasi di ba, baka may kinalaman ito sa ginawa mo kay Linda at Marie. Yang nangyayari sa iyo ngayon, may kutob kami nitong si parang Edgar. Na baka hindi na lang yan basta sakit, kundi kulam. Sa sinabi nilang iyon, ay bigla akong nakaramdam ng kaba. Bagamat hindi ako naniniwala sa kulam, ay pinakinggan ko sila. Lalo't nang marinig ko ang sinabi nilang iyon, ay parang may dumaan na malamig na hangin sa aking katawan. Tumaas ang aking mga balahibo. Tinanong ko sila kung sino naman kaya ang posibleng may gawa nito sa akin. Nagkatinginan sila bago sumagot. Alam mo, hindi natin kilala ng lubusan si Marie. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin o kung may galit pa ba siya sa'yo. Baka dahil sa galit, kinulam o ipinakulam ka niya. Sabi ni Edgar. Pwede nga. Sabat naman ni Mario. May mga tao kasi talaga na kapag nasaktan ay lumalapit sa masamang paraan para makaganti. Hindi natin alam kung ano ang nasa isip niya matapos mo siyang iwan. Malay natin, baka may kilala siyang mangkukulam. O baka siya mismo ang naghanap ng paraan para makaganti sa'yo. Tahimik lang akong nakinig. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Bagaman tinapos ko na ang ugnayan namin ng naging karelasyon ko, ay hindi ko alam na aabot kami sa ganito. Nakakatakot isipin pero hindi nga imposible. Bakit hindi mo subukang magpatingin sa albularyo? Mungkahi ni Mario. Kilala ko si Mang Tomas. Mahusay na albularyo sa kabilang bayan. Marami ang nagsasabi na kaya niyang alamin kung ang isang tao ba ay kinulam o kung may masamang elemento na gumagambala. Pagkaalis nila, ay matagal kong pinag-isipan ang kanilang mga sinabi. Hanggang sa nagdesisyon akong sabihin kay Linda na gusto kong magpatingin sa isang albularyo. Narinig ko ang malalim na buntong hininga niya bago siya sumagot sa akin. Hindi na raw ba ako naniniwala sa doktor kaya kakapit na kami sa mga tradisyonal na manggagamot. Sa tono ng kanyang pananalita ay ayaw niya ang ideyang iyon. Pero dahil ako naman ang may katawan ay ako ang magdidesisyon kung magpapagamot ako o hindi sa isang albularyo. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko, Linda. Sagot ko sa kanya.
Sobrang tagal na nitong nararamdaman ko. At kahit pa na-check up, wala namang mahanap na sagot ang mga doktor. Gusto ko lang subukan ng lahat ng paraan. Baka makatulong. Ayaw ko pang mamatay, Linda. Tahimik lang ang asawa ko. Hindi ko mabasa kung ano ang iniisip niya. Minsan ay tinatanong ko na rin yung sarili ko kung imposible din ba na siya yung may gawa. Tulad ni Marie, nasaktan ko din siya. Alam kong kasalanan na sa kabila ng lahat ng ibinibigay niya sa aking pag-aalaga sa panahong may sakit ako, ay napag-iisipan ko pa siya ng masama. Ayaw ko namang tanungin siya ng direkta. Ayaw kong maging dahilan iyon ng panibagong gulo sa buhay naming mag-asawa. Ilang araw ang lumipas ay pumayag siya sa wakas. Pero sabi niya, wala na raw siyang pananagutan sa mga bagay na mangyayari sa akin dahil desisyon ko yon. Talagang hindi raw kasi siya naniniwala sa mga orasyon at dasal ng mga albularyo. Gusto kong matapos na ang lahat ng ito, Linda. Gusto ko lang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Sabi ko sa kanya. Sige, kung yan talaga ang desisyon mo, di sige. Sasamahan kita bukas sa albularyo. Pagkatapos nun ay inaya na niya akong magpahinga at matulog. Ngunit habang nasa kalagitnaan ako ng pagtulog ay bigla akong nagising. Doon ko natuklasan ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Si Linda. Siya ang may kagagawa ng lahat ng ito at hindi si Marie. Nakita ko siya na nakatayo sa tabi ng kama. May hawak na maliit na bote na tila puno ng mga kakaibang bagay. May parang buhok, mga piraso ng damit at iba pang bagay na hindi ko alam. Hindi siya nagsasalita pero may naririnig akong parang mahinang bulong mula sa kanya. Mga salitang hindi ko maintindihan. Parang Latin na dasal o orasyon. Nang mapansin niyang gising ako ay bigla niyang itinago sa ilalim ng kanyang unan ang kanyang hawak. Tumingin siya sa akin at patay mali siyang nagtanong kung bakit gising pa ako. Casual na sinagot ko na lamang siya at sinabi kong tulog na ako pero nagkaroon lamang ako ng isang masamang panaginip. Matapos ang gabing yon, ay naging balisa na ako at hindi mapakali ang isip ko sa kakaisip kung ano ang ibig sabihin ng aking mga nakita. Ang nakita kong kakaibang bote at ang kakaibang bulong ng aking asawa. Sa mga sumunod pang araw, ay naging mapagmatsyag ako. Palagi ko nang pinagmamasdan ang galaw niya. May mga pagkakataon sa gabi na bigla-bigla na lamang siyang nawawala o kaya naman ay madalas ko siyang nakikita na tila malalim ang iniisip. May mga pagkakataon din na nakikita ko ang mga kakaibang bagay na dinadating niya sa bahay. Tulad ng mga dahon ng halaman na hindi ko alam kung saan galing. Mga piraso ng papel na may nakasulat na simbolo na hindi ko rin alam kung ano ang ibig sabihin. Parang hindi ko nakilala ang asawa ko ng mga oras na yon. Naging tila bagong tao siya sa paningin ko. Hindi ko alam kung bakit ako kinukutuban ng masama pero yung mga bagay na nakikita ko, palatandaan yon na may nangyayaring hindi tama. Linda, kailan mo ba ako sasamahan na magpagamot sa albularyo? Minsan ay hindi ko na napigilang tanong sa kanya. Ilang araw na rin kasi buhat ng pag-usapan namin ang tungkol dito pero hindi pa rin niya ako dinadala sa isang manggagamot na albularyo. Sinabi niya na sa susunod na araw na lang dahil mayroon pa daw siyang gagawing importante. Tumahimik na lang ako at hindi na umimik pa. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Linda sa kusina,
Sinubukan kong tingnan kung naroon pa sa ilalim ng kanyang unan ang kakaibang bote na itinago niya nung nakita ko siya. Dahan-dahan kong hinila ang unan niya. Naroon pa nga ito, kaya kinuha ko at binuksan kung ano ang laman. May mga buhok at litrato na nasa loob ng bote na yon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong ako ang nasa larawan at wala ng iba. Napalunok ako habang sinusubukan kong unawain kung ano ang ibig sabihin nun. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto at nakita niya akong hawak ang bote. "Anong ginagawa mo?" tanong niya. "Ano to, Linda? Bakit may ganito ka?" Sa wakas ay binitawan ko ang bote at hinarap siya. Kahit hirap na bumangon ay pinilit ko. Gusto kong makita kung paano niya sasagutin ang mga tanong ko. Arman, hindi. Mali ang iniisip mo. Para sa atin yan. Para sa ikabubuti mo. Galit na galit ako. Kulang na lang ay murahin ko siya dahil sa tindi ng emosyong nararamdaman ko ng mga oras na yon. Para sa ikabubuti ko? Anong ginagawa mo sa akin, ha? Itong mga langis na to. Ito ba ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito? Ngunit itinanggi niya ang paratang ko. Bigla siyang umiyak. Hindi daw siya ang kumulam sa akin, bagkus ay kinokontra niya ang kulam. Nakita ko ang senseridad sa kanyang mga sinasabi kaya sa kanya ako naniwala. Ngunit isang gabi, may narinig ako ulit na tila bumubulong sa dilim. Dahan-dahan akong bumangon. Kahit hirap ang tuhod at talampakan sa paglalakad ay hindi ko ininda dahil gusto ko na talagang malaman kung ano ang nangyayari sa akin. Pagdating ko sa kusina ay natagpuan ko si Linda na nakaluhod sa harap ng isang malaking kawa at may hawak na sandok at parang nag-oorasyon. Habang ginagawa niya iyon, ay may kaunting sakit akong nararamdaman sa katawan. Habang hinahalo niya ang sandok sa ilalim ng kumukulong sabaw, naramdaman kong parang sinasakal ang buo kong katawan. Parang pakiramdam ko ay para akong nauupos na kandila. Dahil mainit. Sobrang nakakapaso ang init na sumisingaw sa aking katawan. Mahina ako. Kaya naman naisip kong wag na lang munang komprontahin ang asawa ko. Dahil kung siya nga ang may gawa sa akin nito ay tiyak na hindi ako maliligtas kung sakali. Para siyang yung mga mangkukulam sa pelikula na isang babaeng matanda na may kulubot na balat at magulo ang buhok. Likod lang ang aking nakikita at hindi ang kanyang mukha pero alam ko sa sarili ko na siya si Linda. Dahan-dahan akong umalis at bumalik sa aking higaan. Kinaumagahan, habang nasa palengke siya ay sakto namang nagdala si nanay ng isang albularyo sa bahay. Sabi nito ay nabalitaan niya ang tungkol sa nangyari sa akin dahil sa mga kababaihang nagkukwentuhan malapit sa kanilang bahay. Si Mang Carlo ang kasama niya, isang magsasaka, pero ayon sa iba ay marunong sa gawain ng isang albularyo. Ang gumawa nito sa iyo, Arman, ay isang taong hindi nalalayo sa iyo. Sabi ni Mang Carlo nang matapos niya akong tawasin at dasalan. Parang kinurot ang puso ko sa sinabi niyang yon. Sinubukan ko pang itanggi sa sarili ko na talagang si Linda nga ang may kagagawa ng lahat. Itinuro ko pa sa kanya kung nasaan ang bote na may lamang buhok at larawan ko, pero wala na ito sa ilalim ng unan. Dahil doon ay naghanap si nanay at si Mang Carlo at doon nila ito nakita sa may bandang kusina. Nakaimbak sa nakita kong malaking kawa na ginamit ni Linda.
Ipinaliwanag sa akin ng albularyo na wala namang balak si Linda na patayin ako. Ang ritual na ginawa nito ay para lamang sa hindi na ako mapahiwalay sa kanya at lumayo. Doon ko napagtanto na may kinalaman pa rin talaga sa nagawa kong pagtataksilang lahat. Pagdating niya galing palengke, ay agad ko na siyang kinausap. Ipinagtapat ko sa kanya na alam ko na ang lahat. Hindi ko inaasahan na aamin siya kaagad. Akala ko kasi tatanggi siya muna, pero inamin niya na siya nga ang nagpapahirap sa akin. Ang lahat ng kanyang ginawa, ang sakit na naramdaman ko ay nag-ugat sa kanyang takot at selos. Hindi ko kailanman inisip na darating kami sa ganoong sitwasyon. Halos hindi ko na siya marinig dahil sa matinding emosyon na lumukob sa akin. Siyempre nagalit po ako sa kanya ng todo. Lahat ng masasakit na salita ay nasabi ko na dahil talaga namang napahirapan talaga ako ng sakit na ibinigay niya sa akin. Si Linda ang asawa kong minahal at pinagkatiwalaan, ang siyang mismong gumagawa ng mga bagay na nagpapahirap sa akin. Ngunit pagkatapos ng galit kong iyon, pinatawad ko din si Linda. Na-realize ko kasi na nagkaganon lang naman kasi dahil din sa akin. Sinabi ko sa kanya na quits na kami. Pero yung samahan namin ay hindi na pwedeng ibalik sa dati. Sinundo ako ni nanay at inalis ko lahat ang mga gamit ko sa aming bahay. Binigyan ko siya ng pagkakataon na magbago, ngunit hindi na kami nagpatuloy pang magsama bilang mag-asawa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa nito at sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Arman, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po. At ingat po lagi.